Magandang araw, grade and Emerald. Ako si Binibining Norma Bataan, ang iyong guro para sa aralin ito. So ngayong araw, tatalakayin natin ang interaksyon ng demand at supply. So sa aralin ito class, titignan natin ang pagsasama ng dalawang konsepto, kailan at paano nagkakaroon ng interaksyon ang demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan. Ngayon class, bilang pauna, ano kaya ang pamilihan? Ang pamilihan class, ito ang lugar kung saan nakikita o nagkakaroon ng interaksyon at transaksyon ang mamimili at ang producer. So dito sa pamilihan class, natatamo nila ang bumili at ang magbenta. So may mga pagkakataon class na nagkakasundo ang consumer at producer sa dami ng produktong handang kaya piliin at ibenta sa iisang presyo lamang. Ngunit, meron din namang hindi. So dito class, papasok ang tinatawag na equilibrio at disequilibrio. Pag sinabi natin equilibrio class, ito ay nagaganap kapag ang consumer at producer ay nagkasundo sa isang presyo lamang. So ayon kay Nicholas Gregory Mankiw 2012 sa kanyang aklat na Essentials of Economics, kapag daw nagaganap ang equilibrio sa pamilihan, ay nagtatamo ng parehong kasiyahan ng consumer at producer. So para sa consumer class, nagtatamo sila ng kasiyahan kapag nabibili nila ang mga produkto na nais nila sa gusto nilang presyo. So pagdating naman sa mga producer class, nagtatamo sila ng kasiyahan kasi nga naibebenta nila yung mga produkto na sa kanila, hindi sila nabubulukan, kumbaga na ipapaubos nila. So meron tayong tinatawag class na equilibrium presyo at equilibrium dami. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ang equilibrium presyo class, ito ay ang napagkasunduang ng consumer at producer na iisang presyo. Kapag sinabi naman natin equilibrium dami, ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng isang produkto or serbisyo. Paano naman po ba kapag hindi po nagkasundo ang consumer at producer sa iisang presyo? So dito class, papasok ang tinatawag na disequilibrio. Ang disequilibrio class, ito ay tumutukoy sa anumang sitwasyon or kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at quantity supply. So kapag hindi nagkasundo ang mamimili at producer sa iisang presyo lamang, ito ay magre-resulta ng shortage at surplus. Pag sinabi natin shortage class, ito ay nagaganap kapag mas mataas ang quantity demanded kesa quantity supplied. So halimbawa class, nung panahon ng pandemic dito sa atin sa Pilipinas, nagkaroon ng kakulangan ng supply ng alcohol at face mask. So maraming gustong bumili, subalit kulang ang supply. Nawawalan ang consumer ng pagkakataon na mapaguna ng kanilang mga pangangailangan. Kapag sinabi naman natin surplus class or kalabisan, ito ay tumutukoy or nagaganap kapag mas mataas ang quantity supply kesa sa quantity demanded. So yun nga, ang halimbawa kong class is, kunwari ang tatay ko ay magsasaka. So marami siyang naaning mga gulay tulad ng kamatis or talong, ngunit hindi niya ito naibenta. So maraming supply, subalit walang gustong bumili. So syempre, ito ay magre-resulta ng pagkalugi sa mga producer. Ngayon naman class, dumako tayo sa mga salik na nakakaapekto sa demand. So unang-una na diyan class ay ang panlasa. So sinasabi na kapag patok daw sa iyong panlasa ng isang produkto, babalik-balikan mo ito. Kumbaga mag-e-effort ka para bumili ng bumili. Kapag hindi naman patok sa iyong panlasa, isang beses ka lang bumili at hindi ka na uulit pa. So ang susunod na salik class ay ang dami ng mamimili. So sinasabi class na nagbabago daw ang demand ng isang produkto dahil sa bandwagon effect, na kung saan kapag daw maraming bumibili sa isang produkto, may kayat ka na rin bumili, may kayat na rin bumili ang ibang mga tao. So halimbawa dito class, is nung panahon patok pa ang or sikat pa ang Big Bro at Milky sa ating bayan. So dahil alam mong maraming bumibili, parang nahikayat ka na rin na bumili. Ang pinakahuling salik naman class ay ang inaasahan ng mamimili sa presyo sa hinaharap. So kapag ay inaasahan daw ng mamimili na tataas ang presyo sa hinaharap, tataas ang demand ng isang produkto sa kasalukuyan. So halimbawa dito class,
kapag ka Valentine's, so dahil inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng mga bulaklak, bago pa man ito mangyari class, ay syempre bibili na sila ng maaga para makatipid. So kapag dahil doon, tataas ang demand ng bulaklak sa kasalukuyan. At dyan nagtatapos class ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat, Brayden Emerald, at paalam!